Lumagapak sa sementadong sahig ng parking lot ang kahon ng cake. Kasabay ng pagtilapon ng matamis na icing at pagkalasog ng malambot na chiffon, naramdaman ni Althea ang pagguho ng buong mundo niya. Nanlalabo ang kanyang paningin, hindi dahil sa dilim ng gabi, kundi dahil sa mga luhang nag-uunahan sa pagpatak mula sa kanyang mga mata. Nanginginig ang kanyang mga kamay, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa sakit na parang pinupunit ang kanyang puso. Kanina lang, ang mga kamay din na yon ay masayang-masaya habang bitbit ang parehong kahon. 15 minuto pa lang ang nakalilipas, nakangiti pa siyang pumasok sa paborito nilang bake shop ni Jiro. 3rd anniversary nila ngayon. 3 taon na puno ng pangarap. Pangarap na sa wakas ay unti-unti na nilang bubuuin. Isang chocolate dedication cake po, nakangiting sabi niya sa babae sa counter. Ang isusulat po, Happy 3rd anniversary mahal ko. Habang isinusulat ng babae ang kanyang pinagawa, napatingin si Althea sa sarili niyang refleksyon sa salamin. Simple lang siya. Simpleng damit. Simpleng ayos. Pero sa mga mata niya, mayroong kislap. Isang kislap na tanging si Jiro lang ang nakapagbibigay. Plinano na niya ang lahat. Isusurprise niya si Jiro sa opisina nito. Isang maliit na salo-salo para lang sa kanilang dalawa. Alam niyang pagod ito sa trabaho, kaya naman siya na ang gumawa ng paraan. Ganoon naman siya palagi. Siya ang laging umuunawa, ang laging nag-a-adjust. Para sa kanya, ganoon naman talaga kapag nagmamahal. Hawak ang cake at isang paper bag na naglalaman ng paboritong pagkain ni Jiro. Maingat siyang naglakad papasok sa basement parking ng Philips Corporation, ang pinagtatrabahuan ng kanyang nobyo. Malapit na sana siya sa elevator nang may marinig siyang pamilyar na boses. Tawa ng isang babae, matinis at puno ng panunukso, at sinundan iyon ng boses na kahit nakapikit ay kilalang kilala niya. Ang boses na bumubuo sa kanyang araw. Cheska, ano ba? Baka may makakita sa atin dito, sabi ng boses ni Jiro, pero walang bakas ng pagtutol. May halong landi. Napahinto si Althea, nanikip ang dibdib niya. Dahan-dahan siyang nagtago sa likod ng isang malaking kotse, sapat lang para makita niya ang pinanggagalingan ng mga boses. Doon, nakasandal sa itim na kotse ni Jiro, ay ang nobyo niya. At kaharap nito, halos nakadikit na ang katawan, ay si Cheska, ang team leader nito sa trabaho. Isang babaeng kilala sa buong kumpanya sa ganda at sa pagiging malapit sa mga bes. Bakit? Takot ka bang makita tayo ng boring mong girlfriend? Malanding tanong ni Cheska, habang ang mga daliri nito ay gumagapang sa dibdib ni Jiro. Hindi sumagot si Jiro. Sa halip, hinawakan nito ang baywang ni Cheska at mas idinikit pa sa kanya. Bigyan mo lang ako ng konting panahon. Kakausapin ko rin siya. Siguraduhin mo lang, Jiro. Ayokong maging kabit habang buhay, sabi ni Cheska. Besides, I deserve better. I deserve someone like the CEO, Steven Phillips. Pero habang wala pa siya, pwede ka na. Isang halik ang isinagot ni Jiro. Isang halik na puno ng pagnanasa. Isang halik na dapat ay para kay Althea lang. Sa bawat segundong naglalapat ang kanilang mga labi, pakiramdam ni Althea ay 1,000 karayom ang sabay-sabay na tumutusok sa kanyang puso. Ang hawak niyang kahon ng cake ay biglang bumigat. Ang mga pangarap niya ay biglang naging abo. Hindi na niya kaya. Lumabas siya mula sa pinagtataguan. Ang tunog ng kanyang mga yapak ang siyang nagpatigil sa kanilang ginagawa. Gulat. Iyon ang unang nakita ni Althea sa mukha ni Jiro. Napabitaw ito kay Cheska na para bang napaso. Si Cheska naman, tumingin lang sa kanya mula ulo hanggang paa na may halong nangisi sa mga labi. Walang bakas ng pagkakasala. Althea, nauutal na sabi ni Jiro. Anong ginagawa mo dito? Hindi makapagsalita si Althea. Ang mga salitang gusto niyang isigaw ay naipon lahat sa kanyang lalamunan. Ang tanging nagawa niya ay itaas ang hawak niyang cake. Ang sulat doon na, Happy 3rd anniversary mahal ko,
ay parang isang malaking katangahan na ipinamumukha sa kanya. At doon na bumagsak ang kahon. Ang paglagapak nito sa semento ang siyang bumasag sa katahimikan. Giro, paano mo nagawa sa akin to? Sa wakas ay lumabas ang mga salita sa bibig ni Althea, basag at nanginginig. Althea, magpapaliwanag ako. Magpapaliwanag? Singit ni Cheska, na ngayon ay nakapamiwang na. Anong ipapaliwanag niya? Ang katotohanan na hindi ka na niya mahal, na nagsasawa na siya sa isang tulad mo na walang pangarap? Please, just look at yourself. Parang isang sampal ang mga salita ni Cheska. Tumalikod si Althea. Ayaw na niyang makita sila. Ayaw na niyang marinig ang kahit ano. Ang kailangan niya lang ay tumakbo. Tumakbo palayo sa sakit, palayo sa katotohanan. Patakbo siyang umalis habang ang mga luha ay tuluyang bumuhos sa kanyang mga pisngi. Malabo ang lahat. Ang mga ilaw ng kotse ay nagsasayawan sa kanyang paningin. Wala siyang pakialam kung saan siya pupunta. Sa kanyang pagmamadali, hindi niya napansin ang isang matigas na figura na biglang humarang sa kanyang dinaraanan. Isang malakas na pagbangga. Napaupo siya sa sahig, ngunit bago pa man tumama ang kanyang likod sa semento, naramdaman niya ang isang malakas na braso na pumulupot sa kanyang baywang, pinipigilan ang kanyang pagbagsak. Nang iangat niya ang kanyang nangingilid na mga mata, isang pares ng malamig na mga mata ang sumalubong sa kanya. Mga matang walang emosyon, pero matalim, at tila nakikita ang kaluluwa niya. Nakatayo sa harap niya ang isang lalaking nakasuot ng mamahaling suit. Matangkad, makisig, at may aura ng kapangyarihan. Si Stephen Phillips, ang CEO. Nakatingin ito sa kanya, pagkatapos ay dumaan ang tingin nito sa likuran niya, kung saan nakatayo pa rin sina Jiro at Cheska na ngayon ay kapwa namumutla. Bumalik ang tingin ni Mr. Phillips sa kanya na nakaupo pa rin sa sahig, isang kaawa-awang basahan na umiiyak sa gitna ng parking lot. Inaasahan niyang lalagpasan lang siya nito. Inaasahan niyang mandidiri ito sa kanya. Pero sa halip, nagsalita ito. Ang boses nito ay kalmado, ngunit may bigat at awtoridad na nagpatigil sa pag-iyak niya. Tumayo ka, sabi nito. Kailangan kita. Hindi pinansin ni Stephen Phillips ang babaeng umiiyak sa kanyang paanan. Ang mga mata niya ay nakatuon sa 2 taong nasa di kalayuan. Ang kanyang sikretong nobya, si Cheska, at ang empleyado niyang si Jiro. Ang galit ay nagsimulang umakyat sa kanyang sistema. Isang pamilyar na init na matagal na niyang sinanay na itago sa ilalim ng isang malamig at walang emosyong maskara. Pero hindi galit sa pagtataksilang nangingibabaw. Ito ay galit na may halong takot. Isang mabilis na alaala ang dumaan sa kanyang isipan. Isang lumang dyaryo na nakalatag sa mesa, ang umiiyak niyang ina, ang wasak na anyo ng kanyang ama, at ang headline na sumira sa kanilang buhay. Iskandalo. Phillips Sr. nilustay ang kumpanya para sa kanyang kabit. Ang salitang iyon, iskandalo. Iyon ang multo na habang buhay niyang tinakasan. Iyon ang dahilan kung bakit ang bawat galaw niya ay kalkulado. Bawat desisyon ay pinag-iisipan. Ang imahe ng Phillips Corporation, ang imaheng binuo niyang muli mula sa abo ay hindi pwedeng madungisan. At ngayon, sa gitna ng parking lot, isang potensyal na iskandalo ang nagaganap sa harap mismo ng kanyang mga mata. Nagsisimula ng magbulungan ang mga empleyadong pauwi na. May iilang napapahinto. Ang kanilang mga mukha ay puno ng tsismis. Nakita niya ang pinakakinatatakutan niya. Isang empleyado ang dahan-dahang inilabas ang cellphone. Tapos na ang laro. Kailangan niyang kumilos. Kailangan niyang kontrolin ang naratibo. At kailangan niya itong gawin ngayon. Ang utak niya ay tumakbo ng mas mabilis kaysa normal. In-analyze niya ang sitwasyon na parang isang business problem. Si Cheska, ahas, desperada,
Isang malaking pagkakamali na pinagsisisihan niya ngayon. Si Jiro, mahina, tuta, isang empleyadong walang halaga, at ang babaeng ito sa sahig, si Althea. Hindi niya ito kilala. Ngunit sa isang iglap, nakita niya ang halaga nito. Isa siyang biktima, isang blankong papel kung saan pwede siyang magsulat ng bagong kwento. Ang sakit sa mga mata nito ang siyang gagawing kapani-paniwala sa lahat. Perpekto. Hinawakan niya ang braso ni Althea at marahan ngunit madiin itong itinayo. Masyadong gulat ang babae para manlaban. Naramdaman niya ang panginginig nito sa kanyang mga kamay. Mr. Phillips! Narinig niyang bulong nito. Hindi siya sumagot. Ang mga mata ng lahat ay nasa kanila. Ito na ang pagkakataon. Sa isang mabilis na galaw, hinila niya si Althea palapit sa kanya. Ang isang kamay niya ay pumulupot sa baywang nito, habang ang isa naman ay marahang humawak sa batok nito. Nakita niya ang paglaki ng mga mata nito, puno ng pagkalito at takot. Wala siyang pakialam. Just go with it. Bulong niya, sapat lang para marinig nito. At pagkatapos, ipinikit niya ang kanyang mga mata at siniil ito ng isang halik. Naramdaman niya ang paninigas ng katawan ni Althea. Ang mga labi nito ay malamig at nanginginig. May lasa ng alat, lasang luha. Hindi ito isang halik ng pagnanasa. Ito ay isang kalkuladong galaw, isang deklarasyon, isang performance na idinisenyo para sa mga manunood. Hayaan ninyong makita ito. Sabi ng isip niya, hayaan ninyong ito ang pag-usapan nila. Ilang segundo lang iyon, pero para kay Stephen, sapat na. Dahan-dahan siyang lumayo. Ang katahimikan sa parking lot ay nakabibingi. Ang mga bulungan ay natigil. Ang mga cellphone ay siguradong nakatutok pa rin sa kanila. Tumingin siya diretso kina Cheska at Jiro. Nakita niya ang pagkabigla sa mukha ni Cheska, isang itsura na nagbigay sa kanya ng isang madilim na satisfaksyon. Hawak pa rin si Althea, na ngayon ay parang isang estatwang hindi makagalaw. Nagsalita si Stephen, ang kanyang boses ay kalmado, malinaw, at tumatagos sa katahimikan ng gabi. Bawat salita ay binitawan niya na may bigat at finality. Siya. Itinuon niya ang tingin kay Cheska. Tinitiyak na nakikita nito ang kawalan ng emosyon sa kanyang mga mata. Si Althea ang dahilan. Ang pakiramdam sa labi ni Althea ay isang halo ng init mula sa labi ng CEO at ang lamig ng sarili niyang takot. Tila naparalisa ang buong sistema niya. Ang tanging gumagana na lang ay ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso at ang paulit-ulit na tanong sa kanyang isip, anong nangyayari? Bago pa man niya maproseso ang lahat, naramdaman na lang niya ang mahigpit na pagkakahawak ni Stephen Phillips sa kanyang braso. Hila-hila siya nito, palayo sa eksena, palayo sa mga mapanuring mata, palayo sa naguguluhang si Jiro at sa nanlilisik na si Cheska. Dinala siya nito papasok sa isang private elevator. Sa sandaling nagsara ang pinto, bumalik ang lakas sa mga tuhod ni Althea. Napasandal siya sa malamig na metal na dingding, nanginginig. Bakit niyo ginawa yon? Sa wakas, ay nagkaroon siya ng boses, kahit na ito'y basag at mahina. Hindi siya tiningnan ng lalaki. Nakatitig lang ito sa sarili nitong refleksyon sa makintab na pinto ng elevator. Ginawa ko ang nararapat para kontrolin ang sitwasyon. Kontrolin ang sitwasyon? Hindi makapaniwalang tanong ni Althea. Ginamit niyo ko. Ginamit niyo ko sa harap ng lahat ng tao. Oo. Diretsong sagot nito, walang bahid ng pagsisisi. Ginamit kita at gagamitin pa ulit kita. Bumukas ang elevator at bumungad sa kanila ang isang opisina na mas malaki pa sa buong apartment na tinitirhan niya. Sa isang pader na gawa sa salamin ay tanawang kumikinang na mga ilaw ng buong syudad. Ito ang mundo ni Stephen Phillips, isang mundong napakalayo sa simple niyang buhay. Umupo ito sa malaking upuan sa likod ng isang mamahaling mesa at ikinumpas ang kamay
Sa upuang nasa harap nito. Umupo ka. Hindi gumalaw si Althea. Ang pagkalito niya ay unti-unting napapalitan ng galit. Hindi ako upo. Aalis na ako dito. Hindi ka aalis, sabi ni Stephen. Ang boses ay kalmado pa rin, ngunit may diin na nagpapahiwatig na hindi ito isang pakiusap, kundi isang utos. Umupo ka, Althea. Kailangan nating mag-usap. May kung anong bigat sa paraan ng pagkakasabi nito ng kanyang pangalan na nagpanginig sa kanyang mga tuhod. Labag sa loob, naupo siya sa dulo ng upuan, handang tumakbo anumang oras. Binuksan ni Stephen ang isang drawer at naglabas ng isang folder. Inilapag niya yon sa mesa at itinulak, papunta sa kanya. Basahin mo. Nag-aalangan man, binuksan niya ang folder. Sa loob ay may ilang pahina ng dokumento. Sa pinakaibabaw nakasulat sa malalaking letra, Engagement Agreement. Nanlaki ang mga mata niya. Ano to? Isang kontrata, sabi ni Stephen na para bang nagpapaliwanag ng isang simpleng bagay. Magpapanggap tayong mag-fiancé sa loob ng 6 na buwan. Ikaw, bilang ang babaeng dahilan ng hiwalayan namin ni Cheska. Ako, bilang ang lalaking pinili mo kaysa kay Jiro. Natawa si Althea, isang tawang walang saya. Nababaliw ka na ba? Bakit ko gagawin yan? Dahil pareho tayong may kailangan, paliwanag ni Stephen. Kailangan kong iligtas ang reputasyon ko at ng kumpanya mula sa isang potensyal na iskandalo. Ikaw, tumigil ito sandali at tinitigan siya. Gusto mong makaganti, hindi ba? Gusto mong makita ang pagsisisi sa mukha ni Jiro. Gusto mong ipakita sa kanya at sa babaeng yon na hindi ka isang talunan na basta na lang iniiwan. Natigilan si Althea. Tinamaan siya sa sinabi nito. Ang pagnanais na makaganti ay kumukulo sa loob niya. Ang ideya na makita ang mukha ni Jiro kapag nalaman nitong ang ipinalit sa kanya ay ang sarili nitong CEO. May isang bahagi sa kanya na nagustuhan ng ideyang iyon. Sa loob ng 6 na buwan, patuloy ni Stephen, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng hindi na ibigay sa iyo ni Jiro. Isang magandang tirahan, pera, damit. Lahat ng material na bagay na gugustuhin mo, ang kapalit lang ay ang 6 na buwan ng pag-arte mo. Pagkatapos ng 6 na buwan, pwede na tayong maghiwalay ng maayos, malinis, walang gulo. Isang business deal, ganoon lang iyon para sa kanya. Ang durog niyang puso at ang wasak nitong relasyon ay isang transaksyon lang para sa lalaking ito. Naramdaman ni Althea ang muling pag-init ng kanyang mga mata. Ang buhay ko. Ang sakit na nararamdaman ko. Hindi ito isang negosyo, Mr. Phillips. Lahat ng bagay sa mundo ay negosyo, Althea. Malamig na sagot nito. Ang tanong ay kung papayag ka sa terms o hindi. Tinitigan ni Althea ang kontrata. Sa ilalim ng mga legal na salita, nakita niya ang isang pagkakataon. Isang pagkakataon para takasan ang pagiging kaawa-awang Althea. Isang pagkakataon para bumangon mula sa pagkakalugmok. Naalala niya ang mapanuyang ngiti ni Cheska, ang duwag na tingin ni Jiro, ang sakit, ang kahihiyan. Huminga siya ng malalim. Kinuha niya ang ballpen na nasa ibabaw ng mesa. Gagawin ko. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit may determinasyon. Itinutok niya ang dulo ng ballpen sa linya, kung saan nakalaan ang kanyang pangalan, at mabilis na pumirma, bago pa man siya magbago ng isip. Nang matapos siya, kinuha ni Stephen ang kontrata, tiningnan ang pirma niya, at tumango na, para bang isang matagumpay na deal ang kasasara pa lang. Kumuha ito ng isang susi mula sa kanyang drawer. Simula ngayon, dito ka natitira. Sabi nito, inilapag ang susi sa harap niya. Isang susi na may kasamang keychain na may logo ng isang mamahaling condominium. Mag-umpisa ka ng mag-empake, fiancé. Pinagmasdan ni Stephen si Althea
Habang paikot-ikot ito sa gitna ng kanyang walk-in closet, isang malawak na silid na mas malaki pa sa dating kwarto nito. Nakasuot ito ng isang simpleng itim na bestida na ipinabili niya, ngunit ang bawat galaw nito ay nagpapakita ng pagkailang. "Hindi po ba? Parang sobra naman ito, sir?" Tanong nito, habang inaayos ang laylayan ng damit. "Isa lang po itong company event. First, stop calling me." Mariing sabi ni Steven habang isinasara ang butones ng kanyang suit. "I'm Steven to you, especially in public. Second, you are my fiancé now. You need to look the part." Lumapit siya at inabutan ito ng isang maliit na kahon. Nag-aalangan man ay binuksan ito ni Althea. Sa loob ay isang kwintas na may kumikinang na diamante. Simple pero elegante. At sigurado si Stephen, mas mahal pa yon sa lahat ng alahas na naisuot na nito sa buong buhay niya. Isang kasinungalingan ang lahat ng ito. Mahinang bulong ni Althea na para bang mas para sa sarili niya iyon kaysa sa kanya. "Hindi ko maintindihan kung paano ko ito gagawin." "It's simple," sabi ni Stephen, kinuha ang kwintas mula sa kahon. "You hate Jiro. You hate Cheska. Use that. Every time you look at me, pretend you're looking at your victory." Humarap siya sa likuran nito para isuot ang kwintas. Nang dumampi ang kanyang mga daliri sa batok nito, naramdaman niya ang bahagyang panginginig ng babae. Naamoy niya ang banayad na amoy ng shampoo nito, isang amoy na simple at malinis, malayo sa mga pabango ng mga babaeng dati niyang nakakasama. Nang humarap itong muli, sa unang pagkakataon, tinitigan niya ito hindi bilang isang kasangkapan sa kanyang plano, kundi bilang isang babae. Ang simpleng bestida, ang kumikinang na kwintas, at ang lungkot sa mga mata nito ay lumikha ng isang imahe na hindi niya inaasahan. May kakaibang ganda sa itsura nito, isang gandang hindi pilit. Napalunok si Stephen at mabilis na iwinaksi ang isiping iyon. "Let's go! We're running late." Pagdating nila sa grand ballroom ng hotel, lahat ng mata ay napunta sa kanila. Ang mga bulungan ay parang mga bubuyog na umuugong sa paligid. Hinigpitan ni Stephen ang pagkakahawak sa baywang ni Althea, isang senyas na manatili itong kalmado. "Relax," bulong niya. "They're just looking. Let them." At gaya ng inaasahan, hindi nagtagal ay lumapit ang dalawang taong pinakaayaw nilang makita. Well, look who's here," sabi ni Cheska. Ang boses ay puno ng sarkasmo. Nakakapit ito sa braso ni Jiro na para bang isang tropeo. Si Jiro naman ay hindi makatingin ng diretso kay Althea. "Ang bilis mo namang makahanap ng kapalit, Stephen. At isang upgrade, di ba?" Tumingin si Cheska kay Althea mula ulo hanggang paa na may halong pangmamaliit. Naramdaman ni Stephen ang paninigas ng katawan ni Althea. Bago pa man siya makapagsalita para ipagtanggol ito, narinig niya ang mahinahong boses ng babae. "Hindi naman sa bilis yan, Miss Cheska," sabi ni Althea. Isang matamis na ngiti ang lumitaw sa kanyang labi. Nasa tamang pagpili yan ng taong may halaga at hindi ka sasayangin. Natigilan si Cheska. Maging si Stephen ay nagulat. Isang mabilis na sulyap ang ibinigay ni Althea kay Jiro. Isang sulyap na puno ng kahulugan. Bago muling ibinalik ang tingin kay Stephen. Maya-maya, nagsimula na ang tugtugin para sa sayawan. Hinila ng ilang board members si Stephen papunta sa gitna. Wala siyang nagawa, kundi isama si Althea. "I need to do this. Just follow my lead," bulong niya. Inilagay niya ang isang kamay sa baywang nito at hinawakan ang kamay nito sa isa pa. Nagsimula silang gumalaw sa ritmo ng musika. Napakalapit nila sa isa't isa. Masyadong malapit. Naramdaman niya ang init ng hininga nito sa kanyang leeg. Ang nerbiyosong pagtibok ng puso nito ay halos kasabay ng sa kanya. Ito ay parte ng plano. Isang pag-arte. Ngunit habang tumatagal, habang umiikot sila sa dance floor, tila nalilimutan ni Steven ang mga linyang dapat niyang bigkasin.
Ang tanging nakikita niya ay ang mga mata ni Althea na nakatitig sa kanyang dibdib na para bang natatakot tumingin ng diretso sa kanya. Nang matapos ang tugtog, bago pa man sila makabalik sa kanilang mesa, sinadya ni Steven na huminto sa isang sulok na hindi gaanong pansin ng mga tao. "You're doing surprisingly well," mahinang sabi niya. Isang pag-amin na hindi niya inaasahang sasabihin. Tumingala ito sa kanya. At sa unang pagkakataon ngayong gabi, nakita niya ang isang kislap ng tapang sa mga mata nito. "Mas magaling akong umarte kaysa sa inaakala mo'y sagot nito." Habang papaalis sila sa venue pagkatapos ng event, sa gitna ng maraming tao, biglang natapilok si Althea sa sarili niyang mga paa. Mabilis pa sa 4:00 ang naging reaksyon ni Stephen. Nahawakan niya ito sa baywang at braso. Sinalo ito bago pa man ito tuluyang bumagsak. Ang kanilang mga mukha ay ilang pulgada na lang ang layo. Nagkatitigan sila. Ang ingay ng paligid ay biglang nawala. Ang tanging nakikita na lang ni Stephen ay ang pagkabigla sa mga mata nito, ang bahagyang pagbuka ng mga labi nito, at sa sandaling iyon, isang malakas na pagnanasa ang biglang bumuhos sa kanyang sistema. Ang pagnanasang muling halikan ito, pero sa pagkakataong ito, alam niyang hindi na ito para sa pag-arte. Ilang araw na ang lumipas mula noong gabi ng company event. Para kay Althea, ang bawat araw sa malapalasyong penthouse ni Stephen Phillips ay parang isang panaginip na hindi niya alam kung maganda ba o isang bangungot. Ang lahat ay bago. Malambot na kama, masasarap na pagkain na inihahatid sa kanyang pinto, mga damit na hindi niya kailanman pinangarap na magkaroon. Pero ang lahat ng yon ay nakakulong sa 4 na sulok ng isang ginintuang hawla. Pakiramdam niya ay isa siyang manika. Hinihintay lang ang susunod na pagkakataon na kailangan siyang ilabas at ipagmalaki. Madalas, mag-isa lang siya. Si Stephen ay laging abala sa trabaho at kung umuwi man ito, dala pa rin nito ang lamig at distansya ng kanyang opisina. Ngunit may isang bagay na bumabagabag sa isip ni Althea. Ang mga mata ni Stephen noong gabing iyon, noong muntik na siyang matumba. May nakita siyang kakaiba. Isang kislap na hindi kalkulado, hindi parte ng pag-arte. Isang gabi, hindi siya mapakali. Paikot-ikot lang siya sa sala, hindi malaman ang gagawin. Naalala niyang nabanggit ni Stephen na may maliit itong library sa loob ng home office nito. Baka isang libro ang makatulong para ilayo ang kanyang isip sa mga nangyayari. Dahan-dahan siyang kumatok sa pinto ng opisina. Walang sumasagot. Marahil ay wala pa ito. Sinubukan niyang pihitin ang seradura at bumukas ito. Ang opisina ni Stephen ay refleksyon ng pagkatao nito. Malinis, organisado, at malamig. Walang personal na gamit, maliban sa isang solong picture frame na nakatalikod. Hinanap ng kanyang mga mata ang estante ng mga libro. Ngunit bago pa man siya makalapit doon, isang bagay ang pumukaw sa kanyang atensyon. Ang malaking screen ng computer sa mesa nito ay nakabukas pa. Lalabas na sana siya. Iniisip na isa itong private na bagay. Ngunit nahagip ng kanyang mga mata ang isang pamilyar na pangalan sa screen, Phillips. Hindi niya napigilan ang sarili. Lumapit siya. Ang nakabukas sa screen ay isang lumang article mula sa isang online news archive at ang headline ay tila isang suntok sa kanyang sikmura. Imperyo ng Phillips, gumuho dahil sa iskandalo. Sa ilalim nito ay isang luma at medyo malabong litrato. Isang lalaki na kamukhang-kamukha ni Stephen, ngunit mas matanda at may wasak na itsura. At sa tabi nito, isang batang lalaki na nakayuko, ang mukha ay hindi makita. Binasa ni Althea ang mga unang linya. Tungkol ito sa ama ni Stephen, ang orihinal, na may-ari ng Phillips Corporation. Tungkol sa isang babae, tungkol sa milyon-milyong perang nawala, tungkol sa kahihiyan na sumira sa kanilang pamilya at nagpabagsak sa kanilang kumpanya. Biglang nagkaroon ng saysay ang lahat. Ang pagka-obsesyon ni Stephen sa imahe. Ang takot nito sa iskandalo.
Ang kalkulado nitong mga galaw. Ang paggamit nito sa kanya para pagtakpan ang isang relasyon na ayaw nitong malaman ng publiko. Hindi ito simpleng pag-iingat sa negosyo. Ito ay isang malalim na sugat mula sa nakaraan. Isang tunog mula sa kanyang likuran ang nagpatigil sa kanyang pagbabasa. Narinig niya ang marahang pagbukas ng pinto. Nanigas si Althea sa kanyang kinatatayuan. Dahan-dahan siyang lumingon. Nakatayo doon si Stephen. Ang briefcase ay hawak pa sa isang kamay. Nakatingin ito sa kanya, pagkatapos ay sa computer screen, at pagkatapos ay bumalik sa kanya. Inasahan ni Althea ang galit, ang pagsigaw, ang pagtaboy sa kanya. Pero wala. Ang nakita niya sa mga mata nito ay isang bagay na mas malala pa sa galit. Isang pagod, isang pagkatalo. Tila ang maskara nitong bakal ay nagkaroon ng lamat. At sa isang saglit, nakita ni Althea ang batang lalaki sa litrato. Ang batang nasaktan at napahiya. Hindi ito nagsalita. Sa halip lumakad ito papunta sa bintanang salamin at tumingin sa labas. Tinalikuran siya. Hindi alam ni Althea kung ano ang nag-udyok sa kanya. Siguro ay ang awa. O siguro, sa unang pagkakataon, nakita niya ang isang piraso ng sarili niya sa makapangyarihang CEO na ito. Pareho silang nasaktan, parehong pinagtaksilan. Walang imik, lumabas siya ng opisina at nagpunta sa kusina. Nagpakulo siya ng tubig at nagtimpla ng isang tasa ng tsa. Bumalik siya sa opisina. Nakatayo pa rin si Stephen sa may bintana. Sa parehong posisyon, dahan-dahan niyang inilapag ang mainit na tasa sa mesa. Sa tabi nito, "Hindi ka nag-iisa." Halos pabulong niyang sabi. Hindi lumingon si Stephen. Ngunit sa refleksyon nito sa salamin ng bintana, nakita ni Althea ang pagdaan ng gulat sa mga mata nito. Nanatili itong tahimik ng ilang sandali. Tumingin ito sa tasa ng tsa at pagkatapos, sa kanya. Sa unang pagkakataon, nagsalita ito ng isang bagay na wala sa kanilang kontrata. Isang bagay na hindi parte ng kanilang pagpapanggap. "Salamat, Althea." Kinabukasan, naramdaman ni Stephen na may nagbago. Ang karaniwang malamig at formal na agahan ay naging tahimik, pero hindi na nakakailang. Mayroong isang hindi nakikitang pag-unawa na namamagitan sa kanila ni Althea. Walang pinag-usapan tungkol sa nangyari kagabi, ngunit pareho nilang alam na isang pader sa pagitan nila ang bahagyang gumuho. Pumasok si Stephen sa opisina na may kakaibang gaan sa pakiramdam. Ngunit ang pakiramdam na yon ay agad na naglaho nang salubungin siya ng kanyang sekretarya. "Sir, kanina pa po kayo hinihintay ni Mr. Ricardo sa loob." Sabi nito na may bakas ng pag-aalala. Kumunot ang noo ni Stephen. Si Ricardo ang kapatid ng kanyang ama, ang tiyuhin niya na nagsilbing mentor niya noong muli niyang itinatayo ang kumpanya. Miyembro ito ng board at isa sa mga pinagkakatiwalaan niya. Pumasok siya sa kanyang opisina at nakita nga ang kanyang tito Ricardo. Nakaupo sa sofa na para bang pag-aari nito ang lugar. "Tito, anong ginagawa niyo dito ng ganito kaaga?" Tanong ni Stephen. Sinubukang maging magalang kahit na may nararamdaman siyang hindi maganda. "Stephen, pamangkin." Tumayo si Ricardo. Isang pekeng ng ngiti ang nakapaskil sa mukha nito. "Nag-aalala lang ako sa'yo. Sa kumpanya." "Ano ang ibig mong sabihin?" "Itong biglaang engagement mo." Sabi ni Ricardo. Ang tono ay puno ng pag-aalala na halatang hindi totoo. Sino ba talaga ang babaeng yan? Halos walang nakakakilala sa kanya. "Stephen, alam mo ang patakaran natin. Ang imahe ng pamilya, ang imahe ng kumpanya. Pagkatapos ng nangyari sa papa mo." Naramdaman ni Stephen ang pag-init ng kanyang ulo. "Huwag mong isali dito ang papa. Pinapaalala ko lang sa'yo ang pinagdaanan natin para lang maitayong muli ito." Sabi ni Ricardo, inilapag ang kamay sa balikat ni Stephen. "May mga naririnig ako sa ibang board members. Nag-aalala sila. Baka makaapekto ito sa tiwala ng mga investors.
Isang kasinungalingan. Alam ni Stephen na karamihan sa board ay nasisiyahan sa paglago ng kumpanya sa ilalim niya. Salamat sa pag-aalala, Tito, pero kontrolado ko ang lahat, mariing sagot ni Stephen. Ngumiti lang si Ricardo at tinapik ang kanyang balikat. Sana nga pamangkin, sana nga. Pagkaalis ng kanyang tiyuhin, hindi na mapakali si Stephen. Ang pagbanggit nito sa kanyang ama, ang mga pekeng salita ng pag-aalala. May mali. Makalipas ang isang oras, isang email ang pumasok sa kanyang inbox. Galing ito sa board. Subject: Request for an emergency board meeting. Binuksan niya ito at ang kanyang mga mata ay nanlaki. Isang formal na kahilingan para sa isang biglaang pagpupulong. Ang agenda: to review the current leadership's recent personal decisions and its potential impact on the company's stability and public image. At sa listahan ng mga miyembrong humihiling, ang unang pangalan ay Ricardo Phillips. Napasuntok si Stephen sa kanyang mesa. Isang ahas na matagal niyang inalagaan sa sarili niyang bakuran. Habang iniisip niya ang kanyang susunod na hakbang, isang delivery man ang pumasok sa opisina ni Cheska sa kabilang department. May dala itong isang maliit na sobre. Kinakabahang binuksan ito ni Cheska. Sa loob ay isang maikling sulat. Ibigay mo sa akin ang lahat ng dumi na meron ka laban kay Stephen. Bawat maliit na detalye, bawat sikreto, ngayon na ang tamang oras para sirain siya. Kapag nakuha ko na ang posisyon niya, tutuparin ko ang pangako ko sa'yo. Walang pirma, ngunit alam na alam ni Cheska kung kanino galing. Ngumisi siya. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nagsimulang mag-type. Mayroon siyang isang alas, isang sikreto na sinabi sa kanya ni Stephen noong sila pa. Isang sikretong akala niya ay walang kwenta. Isang sikreto tungkol sa isang malaking business deal na muntik ng mapurnada dahil sa isang emosyonal na desisyon ni Stephen. Ito na ang bala na wawasak sa lalaking nagtapon sa kanya. Bumalik ang atensyon kay Stephen. Tumayo siya at sinilip ang opisina ng kanyang tiyuhin sa kabilang dulo ng hallway. Nakita niya itong may kausap sa telepono. Nakangisi. Doon, naintindihan ni Stephen ang lahat. Ang pagtataksil ni Cheska ay hindi lang isang simpleng pangangaliwa. Ito ay isang sintomas ng isang mas malaking cancer. Ang banta sa kanya ay hindi lang isang chismis. Ito ay isang planadong pag-atake. At ang kalaban niya ay hindi lang ang kanyang nakaraan. Ang kalaban niya ay ang sarili niyang kadugo. Pinindot niya ang intercom. Jen, i-cancel mo lahat ng appointments ko ngayong hapon. Yes, sir. Saan po ang punta niyo? Uuwi ako. Sabi niya, may kailangan akong ayusin. Ang kailangan niyang ayusin ay hindi lang ang problema sa board. Kailangan niyang patatagin ang kanyang pinakamalaking sandata laban sa kanila, ang kanyang pekeng relasyon. At habang papalabas siya ng gusali, isang ideya ang nabuo sa kanyang isip. Isang ideyang mapanganib, pero kailangan. Kailangan nilang maging mas kapani-paniwala. Kailangan nilang ipakita sa lahat, lalo na sa kanyang tiyuhin, na ang pagmamahalan nila ni Althea ay totoo. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan si Althea. Mag-empake ka ng damit para sa 2 araw, sabi niya nang sagutin nito ang tawag. Aalis tayo. Saan tayo pupunta? Naguguluhang tanong ni Althea. Ipapakilala kita sa pamilya ko. Ang biyahe papunta sa rest house ng pamilya Phillips sa probinsya ay napuno ng katahimikan. Si Althea, na nakaupo sa passenger seat ng mamahaling kotse ni Stephen, ay hindi mapakali. Ang ideya na makikilala niya ang pamilya nito ay nagdulot sa kanya ng matinding kaba. Sino po ang pupuntahan natin? Lakas loob niyang tanong. Ang tita Amelia ko, sagot ni Stephen. Ang mga mata ay nakatuon sa daan. Kapatid siya ng nanay ko. Siya lang ang natira sa pamilya na mapagkakatiwalaan ko. Ang salitang mapagkakatiwalaan ay tumatak sa isip ni Althea.
Naramdaman niya ang bigat sa likod ng mga salitang iyon. Ang rest house ay isang magandang lumang bahay na napapaligiran ng mga puno at halaman. Malayo sa ingay ng syudad, sumalubong sa kanila ang isang matandang babae na may mainit na ngiti, si Tita Amelia. "Stephen, iho, at ikaw na siguro si Althea," bati nito, at niyakap si Althea na para bang matagal na silang magkakilala. "Naku, mas maganda ka pa sa mga litrato. Halik kayo. Pumasok kayo." Nagulat si Althea sa init ng pagtanggap sa kanya. Sa loob ng ilang oras, nawala ang kanyang pagkailang. Si Tita Amelia ay palabiro at maalaga. Kinwento nito ang mga kalokohan ni Stephen noong bata pa ito, mga kwentong nagpakita ng isang panig ng CEO na hindi pa niya nakikita. Sa hapunan, habang kumakain sila ng masarap na sinigang, napansin ni Althea ang paraan ng pagtingin ni Stephen sa kanya. May halong pagtataka na para bang nagugulat ito na nagkakasundo sila ng tita nito. Kinagabihan, habang si Tita Amelia ay nasa kusina, naiwan silang dalawa ni Stephen sa veranda kung saan tanaw ang madilim na hardin. Umupo sila sa isang duyan na gawa sa yantok. May sapat na distansya sa pagitan nila. "Nagustuhan ka niya," basag ni Stephen sa katahimikan. "Mabait po ang tita niyo," sagot ni Althea. "Pakiramdam ko, totoo siya." Tumingin si Stephen sa kanya. Dahil totoo siya, katahimikan ulit. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito nakakailang. Mayroon itong dalang kapayapaan. "Stephen," nagsimulang magsalita si Althea, "yung nangyari sa pamilya niyo, totoo bang—" "Oo," mabilis na putol ni Stephen. "Totoo lahat. Isang pagkakamali, isang iskandalo, at nawala ang lahat. Kaya hindi pwedeng mangyari ulit yon. Hindi sa akin." Doon, sa ilalim ng liwanag ng buwan, sa unang pagkakataon, nagkwento si Stephen. Hindi bilang CEO, kundi bilang isang anak na nasaktan. Nagkwento siya tungkol sa kahihiyan, sa pag-iwas ng mga kaibigan, sa hirap na dinanas nilang mag-ina. Habang nakikinig, unti-unting nawawala ang imahe ni Mr. Phillips sa isip ni Althea. Ang nakikita niya na lang ay si Stephen, isang lalaking nagtayo ng matataas na pader sa paligid niya para hindi na muling masaktan. Nang hindi namamalayan, ang distansya nila sa duyan ay unti-unting nawala. "Paano kung—" nagsalita si Althea, ang boses ay halos pabulonging. "Hindi mo kailangang gawin lahat ng mag-isa." Tumingin si Stephen sa kanya. Ang mga mata nito ay hindi na kasing lamig ng dati. Mayroon ng bahid ng emosyon, isang emosyon na hindi niya mapangalanan. Biglang nagsimulang umambon. "Umuulan," sabi ni Althea, akmang tatayo. Ngunit pinigilan siya ng kamay ni Stephen. "Hayaan mo lang." Ang ambon ay naging isang banayad na ulan. Ang tunog ng mga patak sa bubong ng beranda ang naging musika nila. Dahan-dahan, inilapit ni Stephen ang mukha nito sa kanya. Ito na naman, ang sandaling iyon. Ngunit ngayon, iba na. Wala nang mga manunood, wala nang pag-arte. Ang naroon lang ay ang ulan, ang gabi, at silang dalawa. At hinalikan siya nito. Ang halik ay malumanay sa simula, isang pagtatanong. Nang tumugon si Althea, kahit sa isang bahagyang paggalaw lang ng kanyang labi, ang halik ay lumalim. Puno ito ng mga damdaming hindi nila masabi sa salita. Puno ng lungkot mula sa nakaraan, at isang biglaang usbong ng pag-asa para sa hinaharap. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, pareho silang naghahabol ng hininga. Nakatitig lang sila sa isa't isa. "Althea, paano kung—" sinubukan ni Stephen na magsalita. Ang boses ay paos. "Paano kung gusto kong maging totoo to?" Hindi na niya natapos ang sasabihin. Isang malakas na tunog ng ringtone ang biglang bumasag sa kanilang sandali. Ang cellphone ni Stephen. Kinapa niya ito mula sa kanyang bulsa. Ang mga mata ay hindi pa rin inaalis kay Althea.
Tiningnan niya ang screen at ang ngiti sa kanyang labi ay agad na naglaho. Pinalitan ito ng tensyon. Sinagot niya ang tawag. Hello? Isang maikling katahimikan. Ano? Sigurado ka ba dyan? Tumaas ang boses ni Stephen, puno ng gulat at hindi makapaniwala. Sige. Papunta na ako. Ibinaba niya ang tawag. Ang mukha niya ay namumutla. Anong nangyari? Kinakabahang tanong ni Althea. Tumingin ito sa kanya. Ang mga mata ay puno ng isang damdaming hindi pa niya nakikita dito dati. Takot. May kumakalat na litrato sa internet. Sabi nito, ang bawat salita ay mabigat. Isang malaking eskandalo. Ang biyahe pabalik ng Maynila ay isang malabo at nakabibinging karanasan para kay Althea. Ang init at kilig na naramdaman niya mula sa halik ni Stephen ay biglang napalitan ng nagyayelong takot. Habang si Stephen ay nagmamaneho ng mabilis, ang isang kamay nito ay laging nasa cellphone. Kausap ang kanyang legal team at PR department. Hindi na niya ito makausap. Ang Stephen na kasama niya kanina sa veranda, ang Stephen na mahina at totoo, ay biglang naglaho. Ang bumalik ay si Mr. Phillips, ang CEO, ang lalaking nagkokontrol ng krisis. Pagdating nila sa penthouse, sinalubong sila ng mga staff ni Stephen na hindi mapakali. Inabot ng isa sa kanila ang isang tablet kay Althea. Ma'am, I think you should see this. Sabi nito na may halong awa. Nanginginig na kinuha ni Althea ang tablet. Sa screen ay isang article mula sa isang sikat na gossip website. Ang headline, Fiancé ni Stephen Phillips, isang gold digger? At sa ilalim nito, isang malaking litrato. Siya iyon. Kuha ilang taon na ang nakalipas. Nakatayo sa labas ng isang pawn shop, inaabutan ng pera ng isang lalaking may edad. Ang anggulo ng litrato ay ginawa itong mukhang madumi. Mukhang isa siyang bayarang babae. Hindi totoo yan, bulong ni Althea. Ang lalaki sa litrato ay ang tiyuhin niya. Ipinagsanlan niya ang kwintas na bigay ng kanyang ina para pambayad sa matrikula niya noon. Iyon ang isa sa pinakamababang punto ng kanyang buhay at ngayon, ginagamit yon laban sa kanya, binaluktot para sirain siya. Stephen, lumingon siya, umaasang ipagtatanggol siya nito. Ngunit si Stephen ay nakatingin din sa litrato, ang mukha ay isang blangkong maskara. Hindi niya mabasa kung ano ang iniisip nito. Galit ba ito? Nandidiri. Naniniwala ba ito sa nakikita? Bago pa man siya makapagsalita, bumukas ang pinto ng elevator at isang tao ang pumasok ng walang paalam. Si Jiro. Althea! Sigaw nito. Ang mukha ay puno ng pag-aalala. Lumapit ito sa kanya at sinubukang hawakan ang kanyang mga kamay. Totoo ba ang mga nakikita ko? Anong ginawa sa'yo ng lalaking yan? Umalis ka dito, Jiro. Mahinang sabi ni Althea, umatras palayo. Hindi kita iiwan dito. Sabi ni Jiro at lumingon kay Stephen na may halong galit. Pinilit mo siya, di ba? Pinagbantaan mo kami. Sinabi mo sa akin na hiwalayan ko siya kung hindi, sisirain mo ang buhay ko. Kasama lahat, to sa plano mo. Isang kasinungalingan. Isang napakalaking kasinungalingan. Ngunit ang paraan ng pagkakasabi ni Jiro na may mga pekeng luha sa kanyang mga mata ay tila kapani-paniwala. Tumingin si Althea kay Stephen naghihintay. Naghihintay na sumigaw ito na itanggi ang lahat. Pero hindi nagsalita si Stephen. Nakatitig lang ito kay Jiro, ang mga panga ay nag-iigtingan. Ang pananahimik nito ay parang isang dagok kay Althea. Para bang sa isang saglit, pinag-iisipan nito kung totoo nga ba ang sinasabi ni Jiro. Para bang isa lang siyang asset na ngayon ay naging isang liability. Ang sakit. Mas masakit pa ito kaysa noong nahuli niya si Jiro at si Cheska. Dahil sa pagkakataong ito, umasa siya. Umasa siyang mayroon ng totoo. Ginamit mo lang ako. Ang mga salita ay lumabas sa bibig ni Althea. Walang emosyon na para bang pagod na siya. Tumingin siya kay Stephen
sa lalaking humalik sa kanya sa ilalim ng ulan kanina lang. "Isa lang akong laruan sa laro ninyo." Kinuha niya ang folder ng kanilang kontrata na nakapatong sa isang maliit na mesa. Ang dokumentong naging simula ng lahat ng ito. "Para saan pa to?" sabi niya. Ang boses ay nagsimula nang manginig sa galit at pighati. Sa harap nilang lahat, pinunit niya ang kontrata. 1 beses, 2 beses, hanggang sa maging maliliit na piraso na lang ito. Ang bawat pagpunit ay parang pagpunit din sa kanyang puso. "Tapos na tayo, Mr. Phillips," sabi niya. Idinura ang pangalan nito na para bang lason. Tapos na ang kontrata. Tumalikod siya at nagsimulang maglakad papunta sa pinto. Walang lingon-lingon. Hindi niya pinansin ang pagtawag ni Jiro. Hindi niya hinintay ang sagot ni Stephen. Bawat hakbang palayo ay isang pilit na pagbangon. Paglabas niya ng pinto ng penthouse, doon na bumuhos ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Iniwan niya si Stephen Phillips sa gitna ng kanyang magarbong sala, napapaligiran ng mga piraso ng kanilang sirang kasunduan. Iniwan niya ito sa gitna ng isang iskandalong siya mismo ang lumikha. At sa unang pagkakataon, mula noong namatay ang kanyang ama, naramdaman ni Stephen Phillips ang pakiramdam ng tuluyang pag-iisa. Ang pakiramdam na wasak ang lahat. Ang katahimikan sa penthouse sa pagkaalis ni Althea ay mas nakabibingi kaysa sa sigawan. Nakatayo lang si Stephen sa gitna ng sala, nakatingin sa mga pinilas na piraso ng papel sa sahig. Ang kontrata, ang pundasyon ng kanyang plano, ang bagay na akala niya ay solusyon sa lahat. Ngayon, isa na lang itong basura. "Umalis ka na," malamig niyang sabi kay Jiro. Hindi ito nililingon. "Pero sir, sinabi kong umalis ka na," sigaw ni Stephen. Isang sigaw na nanggaling sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Isang sigaw na puno ng galit na matagal na niyang kinikimkim. Natarantang umalis si Jiro. Naiwan si Stephen na mag-isa. Ang mga sumunod na oras ay isang paglubog sa kadiliman. Tinawagan siya ng kanyang mga abogado, ng kanyang PR team, ng mga miyembro ng board, pero hindi niya sinagot ang mga ito. Umupo lang siya sa dilim. Ang tanging liwanag ay mula sa mga ilaw ng syudad sa labas ng bintana. Ang utak niyang sanay sa lohika at stratehiya ay hindi gumagana. Paulit-ulit lang na naglalaro sa isip niya ang huling tingin ni Althea. Ang sakit. Ang pagtataksil. Isang tingin na nagsasabing pare-pareho lang silang lahat na mga lalaki sa buhay nito. Inisip niya ang kumpanya, ang pangalan, ang pamana ng kanyang ama. Ito ang mga bagay na ipinaglaban niya. Ang mga bagay na handa niyang isakripisyo ang lahat para protektahan. Pero bakit ngayon? Parang wala itong halaga. Bakit ang mas masakit na pagkawala ay hindi ang potensyal na pagbagsak ng Phillips Corporation, kundi ang pag-alis ng isang babaeng ilang linggo pa lang niyang kilala? Tumayo siya at naglakad papunta sa kusina. Binuksan niya ang ref, hindi para kumuha ng maiinom, kundi dahil lang sa nakasanayan. Doon, sa ibabaw ng counter, nakita niya ang isang tasa ng tsa. Ang tasang ipinagtimpla sa kanya ni Althea noong gabing iyon. Hindi pa pala yun naaalis. Hinawakan niya ang tasa. Malamig na. Naalala niya ang sinabi nito. Hindi ka nag-iisa. Sa buong buhay niya, palagi siyang nag-iisa. Pinili niyang mag-isa. Dahil para sa kanya, ang pag-iisa ay kaligtasan. Ang pag-asa sa iba ay kahinaan. Pero sa ilang linggong kasama niya si Althea, naramdaman niya ang isang bagay na matagal na niyang kinalimutan. Ang pakiramdam na may kasama. Ang pakiramdam na may nakakaintindi sa'yo kahit hindi ka magsalita. Ang halik nila sa ilalim ng ulan. Hindi iyon parte ng plano. Iyon ay totoo. At ang pananahimik niya kanina habang nagsisinungaling si Jiro. Iyon ang pinakamalaking pagkakamali niya. Hindi siya nanahimik dahil naniniwala siya kay Jiro. Nanahimik siya dahil sa isang saglit, bumalik ang matandang demonyo sa kanyang isip. Ang takot sa iskandalo. Ang utak ng CEO na nag-overdrive, kinakalkula ang pinsala,
Iniisip kung paano ko kontrolin ang naratibo. Sa isang saglit na yon, mas pinili niya ang imahe kaysa sa tao at ngayon nawala sa kanya ang pareho. Isang realisasyon ang tumama sa kanya na parang kidlat. Ang buong buhay niya ay isang malaking pagpapanggap. Ang pagiging walang emosyon, ang pagiging perpektong CEO. Ang lahat ng iyon ay isang maskara para pagtakpan ang takot na nararamdaman ng batang lalaki sa lumang litrato. Si Althea. Siya lang ang nakakita sa likod ng maskarang iyon at itinaboy niya ito. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Oras na para tumigil sa pagtatago. Oras na para harapin ang lahat, hindi bilang CEO, kundi bilang si Stephen. "Jen?" Sabi niya nang sagutin ng sekretarya niya ang tawag. Ang boses ay kalmado na, ngunit may bagong determinasyon. "Huwag mong paghandaan ang depensa ko para sa board meeting." Pero sir, paano po?" "Sa halip," pagpapatuloy niya, "i-research mo lahat tungkol kay Ricardo Phillips. Bawat deal, bawat transaksyon, bawat sikreto. Kailangan ko lahat yan bago mag-umaga." Ibinaba niya ang tawag. Pumunta siya sa kanyang kwarto. Nilagpasan ang hanay ng mga mamahaling suit. Kumuha siya ng isang simpleng t-shirt at pantalon. Tumingin siya sa salamin. Sa unang pagkakataon, hindi niya nakita si Mr. Phillips, ang CEO. Nakita niya ang isang lalaking pagod, nasaktan, ngunit handa ng lumaban. Hindi na para sa kumpanya, hindi na para sa pangalan, kundi para sa isang bagay na mas mahalaga. Kinuha niya ulit ang kanyang cellphone at nag-type ng isang mensahe, isang salita lang. Ang tanging salita na may halaga sa sandaling ito. Ipinadala niya ito kay Althea. "Patawad." Samantala, sa kanyang maliit at lumang kwarto, sa kabilang dulo ng syudad, narinig ni Althea ang pagtunog ng kanyang cellphone. Nakita niya ang pangalan ni Stephen sa screen. Nakita niya ang mensahe, "Patawad." Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Hindi niya alam kung luha ba yon ng galit o ng sakit, o marahil isang maliit na bahagi nito ay luha ng pag-asa. Ang conference room ng Phillips Corporation ay puno ng tensyon. Ang mga miyembro ng board ay nakaupo sa paligid ng mahabang mesa. Ang kanilang mga mukha ay seryoso at hindi mababasa. Sa gitna, sa dulo ng mesa ay si Ricardo Phillips, nag-aasal na parang siya na ang hari. Sa isang sulok, nakaupo sina Cheska at Jiro, handa nang maging mga saksi sa pagbagsak ni Stephen. Stephen. Nakatayo si Stephen sa labas ng pinto, huminga ng malalim. Wala siyang dalang folder, wala siyang ang inihandang presentasyon. Ang tanging dala niya ay ang katotohanan. Pumasok siya sa silid. Lahat ng mata ay napunta sa kanya. Umupo siya sa bakanting upuan sa kabilang dulo ng mesa, kaharap ang kanyang tiyuhin. "Mabutit nakarating ka, Stephen," sabi ni Ricardo. Ang boses ay puno ng pekeng pag-aalala. "Gaya ng alam nyo, nandito tayo para pag-usapan ng isang seryosong bagay na maaaring makaapekto sa kinabukasan ng ating kumpanya." Sinimulan ni Ricardo ang kanyang pag-atake. Ipinakita niya ang mga artikulo tungkol sa iskandalo. Ipinakita niya ang mga larawan ni Althea. Tinawag niya si Jiro na umarteng parang biktima. Ikinuwento ang mga kasinungalingan tungkol sa pananakot di umano ni Stephen. Habang nagsasalita si Ricardo, nanatiling tahimik si Stephen. Hinayaan niya itong ilabas lahat ng kanyang bala. Pinanood niya ang bawat reaksyon ng mga miyembro ng board. "Kaya naman." Pagtatapos ni Ricardo, "Sa ngalan ng pagprotekta sa kumpanyang ito, wala akong nakikitang ibang solusyon kundi ang hilingin kay Stephen na pansamantalang bumaba sa kanyang posisyon bilang CEO." Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Tumingin si Ricardo kay Stephen, isang nangiting tagumpay, ang unti-unting lumilitaw sa kanyang mga labi. Tumayo si Stephen. Lahat ay naghihintay sa kanyang depensa, sa kanyang pagtanggi. "Totoo ang lahat ng sinabi ninyo," simula niya, at nagulat ang lahat, pati na si Ricardo.
Totoo na pumasok ako sa isang kasunduan kay Miss Althea Montes. Pagpapatuloy niya, ang boses ay kalmado at matatag. Isang engagement contract, isang kasinungalingan. Ginawa ko yon dahil natakot ako. Natakot ako sa isang iskandalo, tulad ng iskandalong sumira sa aking ama. Tumingin siya sa bawat miyembro ng board. Sa kagustuhan kong protektahan ang kumpanya, gumawa ako ng mga desisyong makasarili. Ginamit ko ang isang inosenteng tao para pagtakpan ang sarili kong pagkakamali. At para doon, wala akong pagsisisi na aminin na nagkamali ako. Natigilan si Ricardo, hindi ito ang inaasahan niyang mangyari. Pero sa lahat ng kasinungalingan na aking ginawa, sabi ni Stephen, ang boses ay bahagyang nanginig sa emosyon. May isang bagay na naging totoo, ang nararamdaman ko para kay Althea. Pivan! Althea. Nakatayo si Althea sa labas ng conference room, sa tabi ng sekretarya ni Stephen na si Jen. Ang puso niya ay dumadagundong. Pagkatapos ng mensahe ni Stephen kagabi, tinawagan siya ni Jen. May ipinakitang ebidensya si Jen sa kanya. Isang recording ng pag-uusap sa telepono. Isang pag-uusap sa pagitan ni Ricardo at Cheska, kung saan malinaw na pinagpaplanuhan nila ang pagpapatalsik kay Stephen. Nakuha yon ng private investigator na inupahan ni Stephen. Doon na intindihan ni Althea ang lahat. Si Stephen ay biktima rin. Hindi ko alam kung kaya ko to, Jen. Nanginginig na sabi ni Althea. Kaya mo yan, ma'am. Hindi para sa kanya. Sabi ni Jen. Hinawakan ang kamay niya. Para sa sarili mo. Huminga ng malalim si Althea. Narinig niya ang boses ni Stephen mula sa loob. Ang pag-amin nito, ang pagsasabi nitong sa gitna ng lahat ng kasinungalingan, ang pagmamahal nito sa kanya ay totoo. Ang mga salitang yon ang tumagos sa puso ni Althea. Ang mga salitang yon ang nagbigay sa kanya ng lakas. Tinulak niya ang mabigat na pinto. Bumukas ito ng may marahang ugong at lahat ng usapan sa loob ay natigil. Ang lahat ng mga mata kay Ricardo, sa board, kay Cheska, kay Jiro, at higit sa lahat kay Stephen, ay napunta sa kakanya. Nakatayo siya doon, hindi bilang ang kaawa-awang babae mula sa parking lot, kundi bilang isang babaeng may determinasyon. Naglakad siya papasok. Hindi siya tumingin kay Stephen. Sa halip, dumaan siya sa likuran nito at huminto, malapit sa kinauupuan ni Ricardo. Mr. Phillips, sabi niya. Ang boses ay malinaw at walang panginginig, ngunit ang tinutukoy niya ay si Ricardo. Patawad sa pag-abala sa inyong pagpupulong, ngunit dahil ang pangalan ko at ang pagkatao ko ang sentro ng usapang ito, nararamdaman kong may karapatan akong magsalita. Lumingon siya sa buong board. Hindi ako nandito para ipagtanggol si Stephen. Hindi ako nandito para iligtas siya. Huminga siya ng malalim. Nandito ako para sa sarili ko. Isang alon ng bulungan ang dumaan sa silid. Ginamit ninyo ang isang masakit na bahagi ng nakaraan ko para sirain ako, sabi ni Althea. Tinititigan ng diretso si Ricardo. Pinalabas ninyo akong masamang tao. Pinalabas ninyong lahat na ako ang may kasalanan. Inilabas niya ang kanyang cellphone at inilapag ito sa makintab na mesa. Pero bago ninyo ako husgahan, may gusto lang akong iparinig sa inyong lahat. Isang usapan sa pagitan ng 2 taong desperadong manira ng iba para sa sarili nilang interes. Pinindot niya ang play. Ang boses ni Cheska, ang unang narinig, malinaw at walang duda. Siguraduhin mong may makukuha ako kapag bumagsak na si Stephen. Ricardo, hindi ako kumikilos ng libre. Sumunod ang boses ni Ricardo, puno ng kayabangan. Huwag kang mag-alala, Cheska. Kapag ako na ang CEO, lahat ng gusto mo, makukuha mo. Ang kailangan ko lang ay gamitin mo yang si Jiro. Paikutin mo ang ulo niya. Sabihin mo sa kanya na may pag-asa pa sa kanila ni Althea. Kailangan nating sirain ang tiwala ni Althea kay Stephen. Ang katahimikan sa loob ng conference room ay nakabibingi. Ang kulay sa mukha ni Ricardo
ay unti-unting nawawala, napapalitan ng pamumutla. Si Cheska at Jiro naman ay parang mga estatwang hindi makagalaw sa kanilang upuan. Itinigil ni Althea ang recording. Ang kontrata namin ni Stephen ay isang pagkakamali. Isang kasinungalingan na pareho naming pinagsisisihan, sabi ni Althea. Ang tingin ay lumipat kay Stephen sa unang pagkakataon. Nakita niya ang gulat, pasasalamat, at paghanga sa mga mata nito. Pero ang paninirang ginawa ninyo, bumalik ang tingin niya kay Ricardo at ngayon ay mayroon ng apoy sa kanyang mga mata. Ay isang krimen, hindi lang laban kay Stephen, kundi laban sa akin. Laban sa isang babaeng ang tanging kasalanan lang ay ang magmahal at magtiwala ng sobra. Tumayo ang isa sa mga pinakamatandang miyembro ng board, Mr. Ricardo Phillips. Sa tingin ko ay marami kang kailangang ipaliwanag. Hindi lang sa board na ito, kundi pati na rin sa ating mga abogado. Nagsimula ang kaguluhan. Ang ibang miyembro ay tumayo, nagagalit. Tinawag ng isa ang security. Si Ricardo ay napasandal sa kanyang upuan, talunan at walang masabi. Sa gitna ng lahat ng ingay, nagtama muli ang mga mata ni Stephen at Althea. Walang salitang namagitan sa kanila, ngunit sa isang tinginan lang, nagkaintindihan na sila. Pasasalamat, patawad, pag-asa. Nang simulan ng palibutan ng security si Ricardo, tumalikod na si Althea at tahimik na lumabas ng silid. Tapos na ang kanyang laban. Nasabi na niya ang kanyang katotohanan. Sinundan siya ng tingin ni Stephen. Gusto niyang tumakbo, habulin ito, yakapin. Ngunit alam niyang kailangan muna niyang tapusin ang gulo sa loob. Kailangan niyang linisin ang lahat bago siya maging karapat-dapat na humarap muli sa babaeng hindi lang nagligtas sa kanyang kumpanya, kundi nagligtas din sa kanyang kaluluwa. Ang hinaharap ng Phillips Corporation at ang hinaharap nilang dalawa ay pagpapasyahan sa mga susunod na sandali. Ngunit sa pagkakataong ito, alam ni Stephen na tama na ang kanyang pinaglalaban. Isang linggo ang lumipas. Ang balita tungkol sa pagtatangkang pag-agaw ng kapangyarihan ni Ricardo Phillips at sa paninira nito kay Althea ay naging malaking usap-usapan sa mundo ng negosyo. Ngunit sa pagkakataong ito, kinontrol ni Stephen ang naratibo. Inilabas ng kumpanya ang isang opisyal na pahayag. Kinukumpirma ang investigasyon laban kay Ricardo at sa mga kasabwat nito habang nililinis ang pangalan ni Althea at humihingi ng paumanhin sa kanya sa ngalan ng buong korporasyon. Si Ricardo ay tinanggal sa board at nahaharap sa mga kasong sibil. Sina Cheska at Jiro dahil sa kahihiyan ay kusang nag-resign. Ang kanilang mga pangarap na umangat sa pamamagitan ng paninira ay gumuho kasama ng kanilang mga kasinungalingan. O Althea, nakatayo si Althea sa harap ng isang maliit na coffee shop. Hindi kalayuan sa dati niyang apartment. Bumalik na siya sa simple niyang buhay. Naghahanap na rin siya ng bagong trabaho. Ngunit sa pagkakataong ito, may bago ng kumpiyansa sa kanyang sarili. Hindi na siya ang babaeng naghihintay na mabigyan ng halaga. Alam na niya ngayon ang sarili niyang presyo. Isang pamilyar na kotse ang huminto sa tapat ng coffee shop. Bumaba mula rito si Stephen. Hindi na siya nakasuot ng mamahaling suit. Isang simpleng polo shirt at pantalon lang ang suot niya. Walang bakas ni Mr. Phillips, ang CEO. Ang nakatayo sa harap niya ay si Stephen lang. "Hi," sabi nito. Ang boses ay may halong kaba. "Hi," sagot ni Althea. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. "Pwede ba tayong mag-usap?" Tumango si Althea at pumasok sila sa loob. Umupo sila sa isang maliit na mesa sa sulok. "Una sa lahat," simula ni Stephen, "gusto kong humingi ulit ng tawad sa lahat ng nagawa ko, sa paggamit ko sa'yo, sa pananahimik ko noong kailangan mo ako. Walang sapat na salita para sabihin kung gaano ako nagsisisi." "Tinatawad na kita, Stephen," mahinahong sabi ni Althea. "Naiintindihan ko kung bakit mo ginawa ang mga ginawa mo. Pareho lang tayong nasaktan." Isang ngiti ng pasasalamat
ang nakita ni Althea sa mukha ni Stephen. Salamat. Salamat din sa pagligtas mo sa akin. Sa kumpanya, umiling si Althea. Hindi kita niligtas, Stephen. Iniligtas ko ang sarili ko. Nagsalita ako para sa katotohanan ko. Tumango si Stephen puno ng paghanga. Alam ko. At iyon ang dahilan kung bakit ako nandito. Huminga ito ng malalim. Althea, noong una kitang makilala, ang nakita ko lang sa'yo ay isang solusyon sa problema ko. Isang kasangkapan. Pero habang tumatagal, nakita ko ang kabutihan mo, ang tapang mo, ang puso mo. Ipinakita mo sa akin na ang tunay na lakas ay hindi sa pagkontrol ng lahat, kundi sa pagiging totoo. Inabot nito at marahang hinawakan ng kanyang kamay na nasa ibabaw ng mesa. Hindi ito umatras. Tapos na ang kontrata, sabi ni Stephen. Ang mga mata ay nakatitig sa kanya, puno ng sinseridad. Wala nang pagpapanggap, wala nang kasinungalingan. Nandito ako ngayon, hindi bilang CEO, kundi bilang isang lalaking nagmamahal sa'yo. Gusto kong magsimula ulit. Isang totoong simula. Kung papayagan mo ako. Hindi siya nag-alok ng kayamanan. Hindi siya nangako ng penthouse o ng mga mamahaling bagay. Ang tanging inaalok niya ay ang kanyang sarili. Ang totoong siya. Tinitigan ni Althea ang kanilang mga kamay na magkahawak. Naalala niya ang lahat ng kanilang pinagdaanan. Ang sakit, ang pagpapanggap, ang mga sandali ng katotohanan. Ang pag-ibig na nabuo sa gitna ng kasinungalingan ay maaari pa bang maging tunay? Tumingin siya sa mga mata ni Stephen. At doon nakita niya ang sagot. Ngumiti siya. Isang ngiting totoo at nagmumula sa puso. Okay, Stephen? Magsimula tayo ulit. Pero idinagdag niya na may kislap sa kanyang mga mata. Pero sa isang kondisyon. Kahit ano. Mabilis na sagot ni Stephen. Walang lihim, sabi ni Althea. Walang kasinungalingan. Ngumiti si Stephen, isang ngiting umabot hanggang sa kanyang mga mata. Tinanggal ang lahat ng bakas ng lamig at lungkot na dating naroon. Pangako. Lumabas sila ng coffee shop na magkahawak kamay. Naglakad sila sa isang parke na malapit. Nagkukwentuhan at nagtatawanan na parang mga ordinaryong tao. Hindi na sila ang CEO at ang pekeng nobya. Sila na lang si Stephen at si Althea. At sa ilalim ng sikat ng araw, sa gitna ng mga puno at mga bulaklak, sinimulan nila ang kanilang unang totoong kabanata. Isang kwentong hindi na isinulat sa kontrata, kundi isinulat ng dalawang pusong natutong magpatawad, magtiwala, at magmahal nang walang anumang maskara.